O eto na ang ating kaso ngayong araw. Kayod kalabaw si Lola sa paglalaba. Okay? Kawawa naman, 74 years old na siya. Oh Pero my. yung pa rin ang kanyang kabuhayan. Siya na kasi ang tumatayong magulang ng kanyang 3 apo. Simula ng iwan ng nanay at mamatay ang tatay. Kaya masakit sa kanya na hindi nakapag-exam ang kanyang apo. Gawa ng hindi siya binayaran ng kanyang inirereklamo sa kanyang paglalabada. Ayun, kawawa naman. Pero baka meron pang medyo mas malalim itong sanga-sangang kwento. Mapaplansya pa ba ang gusot sa kusot? Si Heidi ay nagsusumikap maglabada para may maisuporta sa apo niya. Pero siya raw ay nagnakaw ng pera sa kanyang pinaglalabada. Di po maiwasan na pagbintangan po ni nanay ko rin si Nanay Heidi. Kasi po, sakto pong pagpain niya po ng pera, naglaba po si Nanay Heidi. Nawala po yung pinain niyang pera. Ikaw ko rin, kung magpalaba ka, magbayad ka. Yan si Heidi, matagal ko na yan kilala. Hindi lang ikaw ang pinaglalabhan niya. Madami, pero walang naglilikramo, ikaw lang. Maayos pa kaya ang gusot para tuloy pa rin ang pagkusot ng mga labada? Ang lola na nanay at tatay pa sabay, eto na. Kawawa naman. Alamin nga natin bakit 74 years old, naglalabada pa rin. Lola Heidi, humarap ka na. Uy, Lola, hindi halata. Para kang ano lang, mga... 73. 73. Para kang mga 65. Parang alaga mo naman ang katawan mo, no? Yes. So, paglalabada ang inyong kabuhayan. Opo. Talagang kusot ng kamay? Kusot lang po. Wala kang washing machine? Wala man sila washing machine eh. Ha? Pero ang iba, mayroon, sa kanya lang wala sing washing machine. Gaano katagal ka na naglalabada bilang kabuhayan? Mga kalahating taon na po. Ano naman ang nangyari at iniwan ng nanay niya yung apo niyo sa inyo? Eh baka siguro naghanap naman trabaho pero hindi na napakita sa akin. Ilang taon na yung apo mo? Ano, mga 19. Tatlo sila. Ang isa, 17. 17. Yung isa, ano pa, 12. 12. So, 3 iniwan sa'yo. Nag-aaral lahat. Kaaral po. Paano sila nakakapag-aral? Libre? Oo, may libre nga pag-aral. Pero ang sa akin lang, may pamasahe lang sila. Oo, yung pamasahe. So, araw-araw ang labada mo. Sino mga kliyente mo? Yung si Kuring. Si Kuring. Ay, Ate Kuring, ikaw pala. Iba ang spelling nung Kuring niya. Okay, ha? okay, Ako, tama. letter K lang ako, ha? Okay. Meron na po ba kayong 4-piece? Wala po. Ayun. Pwede siya, no? Ay, nakita ko sa research natin, Attorney Lorna, pwede kahit lola ang kumupkop sa mga bata, eligible pa rin sila makahingi sa barangay ng libreng pera para sa nag-aaral na minor. Tama? So, pasok pa yung 17 at saka 12. Okay. Ano ngayon ang problema dito kay Kuring? Ano, naglabada po ako sa kanya. Tapos ko labada, hindi niya ako binayaran. Dapat dinumihan mo ulit. Dapat dinumihan ulit. Tapos na to, iya ko binintangan nga ako ang nagkuha sang pera niya sa bulsa sang ginalabhan ko. Ah. Pero wala man ako nakita nga mga pera to sa kwan. Wala man ako nakita nga pera sa iya mga nilabhan doon. Kagin pang busisi ko ang mga bulsa sang iyang kwan. Wala man ako nakita. So, iba pa yung kusot ng kumot at saka ng tuwalya, ang bibigat. May mga maong-maong pa dyan. Wala lang, yung mga kumot lang. Kumot-kumot. Oo, Saan- ginabrasan ko. So, ano ang hinala ninyo? Ayaw ka lang bayaran. Ayaw, hindi nila ako bayaran. Dapat, itong ginalabada ko sa kanya, ipakuan ko dapat sa mga apo ko. Oh. Ay, siyempre, kapasok mga apo ko hindi nakapasok talaga, pero hindi nakaabot sa exam. Ay, wala ko ng pera nga, kwan. Pwede naman siguro natin kausapin ng eskwelahan dahil nga sa hindi lang umabot, ipag-exam pa rin natin. Yan, Hindi pwede, ba? tama. Kailangan naman may ganong mga konsiderasyon. Special exam, Ate Special Corinne. exam, o siya lang mag-isa doon.